which he had taken with tongues from off the altar. And when he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned and forgiven. Amen? Sa Tagalog pa mga kapatid, sabi rito, sabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong idinampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at malinis na ang iyong mga kasalanan. Amen? Pinatawad na po tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. And hindi tayo mabibless doon mga kapatid. Idadampi ng Panginoon the Holy Fire upang maging malinis ng ating mga bibig. Upang hindi na tayo magkaroon ng self-guilt. Na Lord, makasalanan ako, hindi mo ako gagamitin. Ayaw kong magpagamit. Masabi ng Panginoon, ikaw ay malinis na. Amen? Hallelujah. Praise God. And God's confirmation, an appointment, an assurance. And in verse 10 it says, Today I appoint you to stand up against the nations and kingdoms. So you must uproot and tear down, destroy, and overthrow. Others must build up and plant. Praise the Lord. Mga kapatid, naniniwala ba kayo that God appointed you? Amen. Amen. Praise God. Sabi nga, in Matthew 28 verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Hallelujah. Praise God. That God appointed each and every one. Binigyan po tayo ng Great Commission ng Panginoon. That we will go therefore and make disciples to all the nations. Kung tingin po natin is kawawa tayo sa ating company, but sa Panginoon po, hindi po tayo kawawa. Maganda po yung trabaho natin. Dahil gagamitin tayo ng Panginoon to win souls. Amen? Amen. Sino dito ang hindi gusto magpa-appoint? Lahat tayo. I-appoint ng Panginoon. Akala lang natin is kulang tayo dyan. But one day, it might be later on, paglabas natin mamaya, is bibigyan tayo ng conviction ng Panginoon. You share my words. Dahil malapit na siyang bumalik. And gusto natin bumalik ng Panginoon, tapos ayaw natin i-share yung salita niya. Paano siya babalik? Ang sagot doon is when the gospel will preach to the nations, to all the nations. Amen? And praise God. Are we still friends, mga kapatid? Yes. Praise God. Praise God. And sabi nga rito, mga kapatid, the Lord said to me, Look, Jeremiah, what do you see? And I replied, I see a branch from almond tree. And the Lord said, That's right. And it means that I am watching, and I will certainly carry out all my plans.
So lahat po is plano ng Panginoon. Hindi po natin plano, kundi plano po ng Panginoon. Maganda po kasi, tingnan mo si Prophet Jeremiah, ano ba yung nakita mo? It might be na iba yung nakikita niya at tutulungan siya ng Panginoon na hindi false yung na-receive niyang vision, na-receive niyang instruction. And sabi nga dyan, the almond or a weak tree that announced the arrival of spring would serve as a sign to Jeremiah that God was watching over His word promises to bring about the judgment and salvation at the appointed time. Ito po yung ibinigay ni Yahweh ng instruction sa kanya upang ibalita niya sa mga Israelites. Dahil po sila is nagtaksil kay Yahweh. Kapatid, next na. Praise God. And the Lord speaks to you, mga kapatid. Look, what do you see? Tingnan po natin ano po yung nakikita natin o yung nabibisyon natin. Sabi nga dyan, lumabas na, praise God. Kung wala po tayong nakikitang vision, binigyan na po tayo ng Panginoon ng vision. Sabi po rito, we exalt the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit, magnifying the covenant of grace to establish God's kingdom. And praise God, kung meron pa pong binigay sa atin na vision ang Panginoon to establish the God's kingdom, is maganda po. At pwede po natin i-share sa bawat isa. Ano po sabi dito, mga kapatid? Sabi po in 2 Corinthians chapter 13 verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen? So, na-receive po natin. Amen? Amen. So, ito po is ibabahagi po natin sa mundo. Dahil gusto po ng Panginoon na sila rin is may experience nila. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Amen? Amen. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 11, it says, we know that the Lord will judge us. So we are careful to obey Him. So we are careful to obey God's commandment. Because of what we tell God's message to people. Kung ano po yung na-receive natin sa Kanya, galing sa Panginoon, is we will share the Word of God. Amen? We want them to believe in God. Kaya po tayo nag-share ng gospel because we want to believe them in our Lord Jesus Christ. And give Himself knows, and God Himself knows that we try to do what is right. I hope that you know that also when you think about it. So, isipin po natin mga kapatid, tama po yun. Na hindi po natin, pag nakareceive po tayo ng salita ng Panginoon is parang sa atin. Huwag po natin mag-gain lang ng knowledge. Ang gusto po ng Panginoon, i-share po natin. Amen? In Matthew 4 verse 17, it says, Then Jesus began to speak God's message to people. He said, you have done many wrong things. You must turn away from them and change how you live. Amen? Ang tanong mga kapatid, ang sabi dyan, then Jesus began to speak God's message to people. He said, you have done many wrong things. Sabi niya po sa atin, you done many wrong things. You must turn away from them and change how you live. Ang tanong po, kailan? We will change. May karugtong pa po yan mga kapatid. Ang sabi po ni Lord is, do this now. Bakit po? Because the kingdom of heaven has come very near. Amen. Hallelujah. Kaya tayo sinasanctify ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na pagdating niya, nakapila tayo at sasabihin ng Panginoon sa atin,
Depart from me, for I never knew you. Diba, masakit sa atin yun. Masasaktan tayo, baka sabihin pa natin, Lord, parang, nagkulang ba ako? Sabi ng Panginoon, na kailangan nating maging malinis sa Kanya upang may bahagi natin ang katotohanan. Paano maniniwala yung labas kung hindi tayo mismo isang papaturo sa Panginoon? Amen? Amen. And here, in verse 13 to 14, the Lord spoke to me again and asked, "What do you see now?" And I replied, "I see a pot of boiling water spilling from the north." Yes, the Lord said, for terror from the north will boil out on the people of this land. Ito po yung mensahe ng ni Yahweh na kailangan mo itong iparating, ihayag mo sa mga Israelita. So, kung ano po yung instruction sa atin ng Panginoon, hindi po natin isusugarcoat upang hindi din po tayo magkakaroon ng problema sa Panginoon. Amen? And this is the God's plan. Listen, I am calling the armies of the kingdoms of the north to come to Jerusalem. I, the Lord, have spoken. They will sit their thrones at the gates of the city. They will attack its walls and all the other towns of Judah. Sabi po ni Yahweh na siya po is tatawagin niya lahat ng armies of the kingdom of the north, the Assyrian. Sila po ay sasangupin ni King Nebuchadnezzar. Sila po is magbabaw daw kay Nebuchadnezzar kasi ayaw nilang sumunod sa Panginoon. I will pronounce my judgment on my people for all their evil, for deserting me and burning incense to other gods. Yes, they worship idols made with their own hands. So ayaw po ng Panginoon nang nagtataksil yung tao sa Kanya and nag-worship in idols. And sabi po rito, get up and prepare for action. Go out and tell them everything I tell you. So, kanina pa natin naririnig na sa salita ng Panginoon na andyan siya. Sabi niya, go out and tell them everything I tell you. Don't be afraid of them or I will make you foolish in front of them. Kung matatakot tayo, kaya tayo pagtatawanan ng pinagsishare natin if hindi tayo firm sa sinishare natin. Yan, bumalik na naman siya. Lumalaki na, lumalaki. Sabi mo, kapatid, baka sabihin nyo na kayo. Buti nga, hindi ako hindi ako nakakutantay. Kasi, parang ako. Nakasalamin pa. Controversial lang. Kasi, mga kapatid, lahat po ng ginagamit ng Panginoon dito, sila po yung unang tinuturuan. Kagaya po kay Prophet Jeremiah, kung ano po ang sinabi sa kanya, yun din po yung sasabihin niya. Kung ano po yung sinabi ni Lord sa servant niya, yun din po ang sasabihin. Amen? And, yan. Get up and prepare for action. Go out and tell them everything I tell you to say. Do not be afraid. Mga kapatid, kung gusto po natin tumakbo, takbo lang. Pero make sure, tatakbo tayo sa Panginoon. Hindi sa mundo. Amen? Kasi, if run towards God's to equip you. Takbo lang kay Lord.
Huwag kang tumakbo Mas lalong lumaki pala yun. palayo kay Lord. Because, hindi tayo may equip. Sino mag-equip sa atin kung tayo itatakbo kay Lord? Sabi nga rito, in Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Amen. Amen? God is reminding us that if we will ask for spiritual blessings. Amen. Huwag na tayo laging humingi ng Lord para sa earthly things. Kaya lang gusto ng Panginoon na we must quote also these scriptures to glorify His name. Kaya lang sabi nga ng Panginoon that seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things shall be added unto you. Kaya inaas lang natin sa Panginoon earthly blessings. Sabi ng Panginoon, seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Kaya siguro hindi tayo na-equip spiritually dahil we not ask to God. Amen? And sabi rito in Hebrews 13 verse 21, may He equip you with all you need for doing His will. May He produce in you through the power of Jesus Christ every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever. Amen. Hallelujah. So lahat po tayo, i-equip po ni Lord through our Lord Jesus Christ. Amen? And trust the word of God given to you. Ano yung binigay sa atin ng Panginoon? Let us trust. And sabi nga rito, for see, today I have made you strong like a fortified city that cannot be captured, like an iron pillar. For a bronze wall, you will stand against the whole land, the kings, officials, priests, and the people of Judah. They will fight you, but they will fail. For I am with you, and I will take care of you. I, the Lord, have spoken. Amen? Praise God. Hindi na pa po nagsasabi sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan. Lahat ng battles natin, He will fight for us. Amen. Amen? Takbo lang kay Lord. Diba? Laging nagre-remind si Lord, takbo lang sa akin. Because I will equip you. Kasi sabi nga kanina, anong sabi doon? That, for see, today I have made you strong like a fortified city that cannot be captured. Like an iron pillar, a bronze wall. Paano po tayo magiging ganun? Pag lumapit po tayo, patakbo sa Panginoon, this one will have. Pag lumapit po tayo sa Panginoon, and the Lord will say to us, put the full armor of God. Dahil ito po yung kailangan natin upang magkaroon tayo ng totoong sandata. Ang sabi nga dyan is, put the full armor of God. Una is the belt of truth. Stand your ground with the truth, a belt around you, around your waist. Put the truth of belt. And the breastplate of righteousness, and uprightness, a breastplate. And next one is the shoe of the gospel of peace, wearing for shoes on your feet, the eagerness to spread the gospel of peace. And the shield of faith, always carrying the shield of faith so that you can use it to quench the burning arrows of evil one. And the sword of Spirit, and the sword of the Spirit, that is the word of God.
The helmet of salvation, you must take salvation of your helmet. Ito po